siya naging Pangulo, Kulong lahat. lahat ng mga nagnakaw, ikulong niya. Lahat ng ninakaw ng pera ng bayan, iwasauli niya. At yung Kongreso at Senado, isaralan niya. 2016, nung gusto nilang tanggalin o kailan ang kaso, hindi nila paupuin si President Duterte. There was a press conference at the Club Filipino. Alam po ninyo ang binanggit ko kung gawin ninyo yan, 10 ng MRD, leadership ng MRD. Ano sinabi ko? Over our dead bodies! Oh! Better late than never. The next, susunod din na senador ng Pilipinas, walang iba kundi si Mike Pedro. Akala ko, May senator. oo, pero hindi niya narinig eh, yung kanta eh. Akala ko, bibiguin mo ako banda ha. Oo. Sige. Anyway, thank you very much. Kilala naman ko si Mike Pedro. Ito, nakikita niyo sa YouTube o sa mga vlogs, siya yung nagsabi, mayroon siyang post ngayon na ito na yung worst na ginagawa nila kay VP Sara through impeachment. Siya yun, tingnan nyo, research nyo. At I agree with him. Kaya noon, inuulit ko lang, gusto nilang tanggalin din ang paupuin si PRRD 2016 at ito yung nagsalita. At nagiging front line sa GMA News. Wala sa GMA dito ngayon. Over our dead bodies. We will not allow that. Okay? Sana magiging ganon ang linya ng pag-iisip natin. Huwag natin hayaan na sanasaan na lang nila ang karapatan. Okay? So again, ako'y nagpapasalamat sa inyo lahat. Correct ko lang pala hindi ko nabanggit ng maayos kanina. Pasensya na lang si Bishop Willie Pablanga pala. Palagpakan natin si Willie. Napakarami po ng grupo nila. Kung tawagin ay Community Force Multiplier for Peace Incorporated. Okay? So siguro, kasi patapos na tayo, baka mayroon kayong kunting question? Mayroon man? Picture natin si... Gusto ko rin pagsalitain siguro dalawa. Bago muna si Mike, pagsalitain ko rin si Atty. Manny Luna. Halika. Special request. Okay. Maraming salamat, Mr. Ronald. Kasama ko sa PANA, Philippine Alliance for National Accountability. Masaya kami na dito isa sa mga pundasyon ng PANA. Ang daming sekretary ng DNR at kongresista ng Quezon City, si Congressman Mike Pedro. Salamat sa lahat, no? Nabigomang kami sa aming third complaint sa Secretary General's Office ng House. Pero yun ang kabiguan na success. Dahil na-expose namin ang kabulukan ng sistema sa House of Representatives. Naging serious ang impeachment dahil binastos nila ang taong bayan at ang konstitusyon ng Pilipinas. Yon ang pinaka-importante na nagawa ng grupo ni Congressman Mike Defensor, ni Ronald Adamat,
myself and the others. People's complaint po yun. Ang binastos nila ang mga Pilipino. Hindi kami. Kasi instrumento lamang kami ng ating mga mamamayan. Maraming salamat sa inyong suporta at lalaban tayo sa gobyerno ng mga magnanakaw. Hindi tayo papayag dito. At I would like to introduce again my good friend at ang leader din namin sa PANA, ang dating Secretary ng DIENA and Congressman, anak kalusugan party list, Mike Defensor. Maraming salamat, Atty. Manny Luna. Alam nyo, nung kami ay nag-file ng impeachment, may nag-comment, nakita ko, tuwang-tuwa ako. Kasi ang sabi niya, para daw po kaming 7 dwarfs. Nauna si Manny Luna, si Topacio, ako, si Harold Prestigio na mamatagdag doon. Pati si Atty. G. Paras, magkakahay po kami. Pero sa inyo po lahat, bukas, ay papadismiss nila ang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayong hapon po, kausap ko ang ilang makabayan kongresista ang nagmamahal sa ating bansa, nagmamahal sa ustisya, lalaban po sila bukas at may mga ilalabas pa sila mga ebidensya laban sa kurakot sa administrasyon ng Bongbong Marcos. Kaya po, bantiyan ninyo bukas yung mga nangyayari, pagtuunan po natin at tulungan natin sila. Dahil yung katulad na banggit ni Atty. Manny, ito, nandito si Kong Ronald, Atty. Lambino, Atty. Torion, itong mga kasama po natin. Alam niyo, nagkaroon ng leadership vacuum sa ating bansa. Kung mapapansin ninyo, ang maingay lang sa Senado, iilan. Andyan si Senator Marcoleta, sila Senator Amy, of course, sila Alan dyan din. Pero talagang makikita mo, sa Kongreso walang nagsasalita. Ilan-ilan lang. Ilan lang ang kampi natin. Si Miao Miao, sinuspindi pa. Sabi ni Senator Ping Lacson, 67 ang mga kongresista, contractors ng sariling ponto. Hindi sinuspinde, hindi inimbestigahan. Naggawa ng listahan si Vizcaya. Si Bernardo, may mga congressman na nandun. Walang nasuspinde, walang nakasuhan. Pero yung isang nagsasalita sa korupsyon, sa pagnanakaw, kinasuhan. Bukas po, magsasalita sila, tulungan natin sila. Dahil sa katotohanan, ito ang pinakamabigat na pagdadaanan ni Vice President Inday Sara Duterte. Dahil sa nakikita nila, pag hindi nila natanggal ang ating pangalawang Pangulo, sigurado na uupo si Inday Sara bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi pa ho 2028, baka bago pa mag-2028, maging Pangulo na si Inday Sara Duterte. Kaya ang mais po nila ay mawala na siya sa ganitong panahon pa lang, ganitong kaaga. Ganon sila katakot kay Inday Sara Duterte. Pero di ba ho, ang saligang batas, anong sinasabi? Ang proseso ng impeachment, ito lang ang pagkakataon natin para magreklamo, para i-question, para maging kritikal sa namumuno sa ating bansa. Anong ginawa? Yung kay Bongbong Marcos, kami nun, pumunta, ayaw tanggapin. Pagkatapos, kinausap lahat, wala mag-endorso. Pero okay na rin, kasi ako nung umpisa pa lang, ayaw ko na. Yung mga pumasok na impeachment, dinismiss kagad. Paano mawawalan ng substance ang impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos? Ang linaw ng budget, siya pumirma. Ang sabi nung sa complaint, unallocated unprogrammed funds. Siya pumirma. Ebidensya na kagad. Ang pag-release ng pondo sa flood control, sino pumirma? Marcos. Ang Pangulo, si Marcos.
Paano na wala ng ebidensya? Tingnan lang nila ang budget, tapos na ang issue. May kinalaman si Bongbong Marcos. Nakita mo yung sa isa. Dapat, Yung ang nakablue. ginawa nila, Ako pinaupo, yun. pinagpaliwanag. Ano ba nangyari sa budget? Ano ba ang ginawa mo? Itong releases na ginawa mo para sa flood control, kasama ka ba dyan? Pero hindi ho. Dinismiss ka agad. Yung kay Inday Sara, 125 unliquidated. Yan yung sabi Ang ko. totoo po doon, Pag naka-blow ako ang yan. natitira na lang na unliquidated, 75 million. 75 million pesos unliquidated. Ang ibig po sabihin doon, ayusin mo ba ang submission ng dokumento at itama mo. Hindi sinabing nagnakaw. Hindi sinabing corruption. Pag tinignan nyo ang co-report this year, DPWH unliquidated 100 billion pesos. DOH unliquidated 50 billion pesos. Lahat ng ahensya may unliquidated funds. Dahil yan po ang proseso ng pagsasaayos ng pondo. Ngayon, si Bongbong Marcos, 2022, 2.5 billion pesos in 45 days. 32 million pesos a day. Inimbestigahan ba nila? Hindi. 2023, 5 billion pesos. 2024, 5 billion pesos. Magkano yun? 12 million pesos a day. Inimbestigahan ba nila? Hindi. Kaya po ang proseso, sabi ng saligang batas, itama natin. Pero bakit ganyan? Yung mga totoong nagnakaw, yung totoong naging korap, ayaw niyong tingnan. Pero si Inday Sara, dahil kalaban ninyo sa 2028, dahil may politika, tatanggalin ninyo para mawala siya sa laban pagkapangulo ng ating bansa, ng ating republika. Kaya po kung ayaw lumaban ng Kongreso, ayaw lumaban ng Senado, hawak nila ang Ombudsman, hawak nila ang DOJ, sino ang lalaban? Tayo! Tayo kasama ang sambayanang Pilipino lalaban para ituwid ang nangyari sa bansa. At yan pong ginagawang pagnanakaw sa Kongreso, Senado, dapat na pong itigil yan. Dapat na pong itigil ang organisado na pagnanakaw na pinamumunuan at nakakayang sabihin kung di walang iba ang Pangulo ng ating Republika, si Bongbong Marcos. Si Inday Sara, nagkamali. Tayong lahat nagkamali. Sino dito kumampanya kay Bongbong Marcos at Inday Sara? Lahat tayo! Kinampanya namin yan, ay putang sakit eh. Ang unang karapan ni Bongbong Marcos, malamang magkakasama tayo dito sa KCCP. Kaya, ang pangalawang may kasalanan si Inday Sara. Bakit? Sumama siya kay Bongbong Marcos. Kaya ngayon, may responsibilidad tayong lahat na ituwid ang mali. Kung ano yung kampanya natin dati, doble kampanya para tanggalin si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At sa pagkakataon ito, sabihin na natin kay Inday, Ma'am, sa susunod, itama mo na. Kasi ang unang nang-iwan sa'yo, sabi Unity, si Bongbong Marcos. Walang isang taon, inaway ka. Ang pangalawa, ang dami mong kakampi sa Kongreso. Nakasunod sa'yo kahit saan ka magpunta. Kahit anong gawin mo, nakalalay. Kulang na lang. No? Kulang na lang. Talagang pati paglakad din kayo, humiga sila para makapaglakad. Si BP Inday Sara, pangalawang pagkakabali. Sa Senado, ang dami lang kakampi. Kay Duterte, lahat pumupuri, sumasamba. Ngayon, iniwan sila. Lahat ng yan, dapat tandaan ni BP Inday Sara. Pag siya naging Pangulo, Kulong lang.
Lahat ng mga nagnakaw, ikulong niya. Sinasabi ko eh. Lahat ng ninakaw ng pera ng bayan, ipasauli niya. At yung Kongreso at Senado, isaralan niya. Ang buo ng nakawan dito sa ating bansa. Congressman at dapat sa inyo po lahat, tuloy po ang laban hanggang